Sa entablado ng mga bituin at glamour, ilan lamang ang mga pangalan ng tumitimo sa puso ng sambayanang Pilipino at isa na rito si Pia Alonzo Wurtzbach. Sa likod ng malabituing ngiti, kahangahangang tindig at korona ng Miss Universe, naroon ang isang kwento ng pag-asa, pagsusumikap, pananampalataya at pagkataong hindi sumusuko. Hindi lamang siya naging simbolo ng kagandahan, bagkus isa ring inspirasyon sa milyong-milyong Pilipino at kababaihan sa buong mundo. Ang kanyang buhay ay patunay na ang tagumpay ay bunga ng tiyaga, sakripisyo at dedikasyon at ang bawat pagkakamali o pagsubok ay pwedeng maging daan upang lumakas at magtagumpay. Si Pia Alonzo Wurtzbach ay pinanganak noong 24 ng Setyembre 1989 sa Germany sa isang German na ama at isang Pilipinang ina. Ang kanyang ama ay si Klaus Wurtzbach habang ang kanyang ina ay si Cheryl Alonzo na nagmula sa Cagayan de Oro. Mayroon siyang isang nakababatang kapatid na babae at lumaki sa pamilya na may pinaghalong kulturang Pinoy at Aleman. Ang pinaghalo ng kultura ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pananaw sa buhay, pagiging disiplinado at kakayahang mag-adjust sa iba't ibang sitwasyon. Bagamat ipinanganak sa Europa, hindi naging permanente ang kanilang pamamalagi doon. Sa murang edad, lumipat ang pamilya ni Pia sa Pilipinas at nanirahan sa Cagayan de Oro sa Mindanao. Doon niya tinahak ang kanyang unang mahakbang sa pag-aaral at buhay. Nag-aral siya sa Kongwa School at Corpus Christi School at lumaki sa isang tahanan na may halong simpleng pamumuhay at pagpapahalaga sa edukasyon. Ang kanyang pagiging bilingual na nakapagsasalita ng Tagalog, Ingles at Cebuano ay isang malalim na heograpiya at pinagmulan ng kanyang pagkatao. Lumaki si Pia sa isang pamilyang hindi mahirap ngunit hindi rin sagana at mula sa pagkabata ay nasaksihan niya ang mga realidad ng buhay. Sa edad na 11, naghiwalay ang kanyang mga magulang na nagdala ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Dahil dito, natutunan niya ang halaga ng determinasyon at pagsusumikap upang tulungan ang pamilya. Sa murang edad, nagsimula siyang magtrabaho sa mga modeling gigs at telebisyon para magkaroon ng dagdag na kita. Ang murang karanasang ito ay nagturo sa kanya ng disiplina, professionalism at pagtsatsaga at nagsilbing pundasyon sa kanyang pagtahak sa mas malaking oportunidad sa hinaharap. Bukod sa pang-araw-araw na buhay, nahilig din si Pia sa arts, sports at creative activities. Mahilig siyang sumayaw, mag-swimming at mag-drawing na nagbigay sa kanya ng balance sa pagitan ng trabaho at paglalaro. Natutunan niya na mag-manage ng oras at responsibilidad. Maagang pumasok si Pia sa industriya ng showbiz. Isa siyang batang artista at lumabas sa ilang mga programa sa telebisyon, kadalasan bilang guest o may maliit na role sa mga kapuso shows. Sa kanyang teens, sinuong niya ang hamon ng pagiging independent at pagtaguyod sa sarili, bagamat may mga pagkakataon na nakakontrata siya bilang talent ng ABS-CBN Star Magic. Hindi ito tuloy ang nagdala ng malaking bituin sa kanya. Sa halip, siya'y patuloy na nagsumikap sa modeling, endorsement at iba pang gigs upang pataasin ang kanyang visibility. Sa showbiz, natutunan ni Pia ang importansya ng professionalism, time management at public image. Ang bawat audition at guest appearance ay nagturo sa kanya kung paano maging confident sa harap ng kamera, paano makipag-ugnayan sa crew at co-stars, at paano i-manage ang sariling reputasyon sa industriya. Ang kanyang karanasan sa showbiz ay nagsilbing training ground para sa mas malaking stage ng pageantry. Bukod sa modeling at acting, nakilahok din si Pia sa TV hosting at events, kung saan mas lumawak ang kanyang kakayahan sa public speaking at improvisation. Hindi naging madali ang pagtahak ni Pia sa mundo ng pageantry. 3 beses siyang sumali sa Binibining Pilipinas bago niya nakuha ang titulo na Binibining Pilipinas Universe noong 2015. Na siyang magbibigay daan sa kanya na makapagtanghal sa Miss Universe 2015 competition. Sa unang 2 beses na pagsali niya sa Binibini noong 2013 at 2014, hindi siya nagwagi. Ngunit sa halip na sumuko, ginamit niya ang karanasang iyon bilang inspirasyon upang mas pagbutihin ang kanyang sarili. Ang pageantry para kay Pia ay hindi lamang tungkol sa kagandahan. Ito ay tungkol sa personal growth, confidence at advocacy. Bawat training, rehearsals at interview ay isang hakbang patungo sa mas malaking pangarap. Naglaan siya ng oras sa pag-aaral ng public speaking, makeup, catwalk at fitness, pati na rin sa kanyang mental at emosyonal na preparasyon. Sa kanyang pageant journey, nakilala niya ang iba't ibang mentors, trainers at co-contestants na nagbigay ng guidance at suporta sa kanya.
Ang kanyang paglahok sa Miss Universe 2015 ay isang makasaysayang sandali, hindi lamang dahil ito'y pangarap niya, kundi dahil ito'y matagal nang inaasam ng sambayanang Pilipino. Sa gabi ng 20 ng Disyembre 2015 sa Las Vegas, Nevada, muling niligaya ni Pia ang Pilipinas matapos siyang ideklara bilang Miss Universe 2015. Gayunpaman, ang tagumpay na iyon ay nasabayan ng isang kontrobersiya. Isa sa mga pinaka-memorable at kontrobersyal na bahagi ng Miss Universe 2015 ay ang maling anunsyo ng nanalo. Sa entablado, unang inanunsyo ni host na si Steve Harvey na si Miss Colombia ang nagwagi. Ilang minuto lamang ang lumipas, bumalik si Harvey at inamin na nagkamali siya at siya mismo ang nag-announce na si Pia Wurtzbach pala ang tunay na Miss Universe 2015. Ang sandaling iyon ay naging viral at pinag-usapan ng buong mundo, isang pagkakamali sa live telecast na naging sentro ng memes, opinyon at diskusyon. Ang pagiging Miss Universe ay hindi lamang isang titulo, ito ay isang misyon at responsibilidad. Sa panahon ng kanyang panunungkulan, ginamit ni Pia ang kanyang platform upang mag-advocate para sa iba't ibang advokasya, tulad ng reproductive health, gender equality at karapatan ng LGBTQ community. Siya ay naging Asia Pacific Goodwill Ambassador ng UNAIDS, kung saan nilalayon niyang palakasin ang kamalayan tungkol sa HIV at iba pang isyong pangkalusugan. Ang personal na buhay ni Pia ay kadalasang pinagkukunan ng interes ng publiko. Pagkatapos ng Miss Universe, maraming usap-usapan tungkol sa kanyang mga relasyon. Isa sa mga pinakakilalang relasyon niya pagkatapos ng pageant ay kay Marlon Stackinger, isang Swiss-Filipino racing driver. Subalit nagtapos ang kanilang relasyon noong 2019. Noong 2020, nakilala ni Pia ang Scottish entrepreneur na si Jeremy Johnsey, dating rugby player at founder ng travel company Beautiful Destinations. Ang relasyon nila ay umusbong mula sa pagiging magkaibigan hanggang sa engagement noong 2022. Noong 24 ng Marso 2023, ikinasal sila sa Seychelles. Ang kanilang relasyon ay naging inspirasyon sa maraming tagahanga dahil sa ipinakita nito ang kahalagahan ng mutual support, understanding at pagmamahal sa pagitan ng dalawang taong abala sa kanilang karera. Maraming nagtatanong kung bakit mas piniling lumabas ni Pia sa Pilipinas at tila mas maraming panahon ang ginugugol sa abroad kaysa sa local scene. Ang sagot ay hindi simpleng paglayo sa bansa, kundi ang pagiging global citizen at ang klase ng trabahong kanyang tinatanggap. Dahil sa dami ng international opportunities, mula sa fashion events, brand ambassadorships at mga global engagements, siya ay madalas na hinihiling sa iba't ibang sulok ng mundo, partikular sa Middle East, Europa at United States. Hindi rin may kakilala na ang lifestyle ni Jeremy bilang international entrepreneur ay nagbigay daan upang mag-travel at mamuhay sa iba't ibang bansa. Sa taong 2025, maligaya at abala si Pia. Patuloy siyang aktibo sa social media at sa fashion at advocacy circles. Nag-a-attend ng International Fashion Weeks at nagta-travel para sa mga proyekto. Bilang isang self-managed artist, pinili niyang magkaroon ng kontrol sa kanyang sariling karera at pangalan at pinapakita ang kakayahan ng modernong Pilipino na maging empowered at independent. Tungkol naman sa kanyang tirahan, siya ay may base sa Manila, ngunit madalas din na naroroon sila ni Jeremy sa Dubai o iba pang mga destinasyon para sa trabaho at personal commitments. Ang buhay ni Pia Wurtzbach ay hindi lamang kwento ng isang beauty queen, ito ay kwento ng pag-asa, pagbangon at pagiging tunay sa sarili. Mula sa pagiging isang batang modelo na may simpleng pangarap, hanggang sa pagiging Miss Universe na nagbigay ngiti sa sambayanang Pilipino. Ipinakita niya na ang katotohanan at sipag ay laging may dulot na bunga.